Another day, another wisdom that coming from God. It's Thursday morning, magandang tanghali, magandang gabi po sa team replay po natin. Patuloy po ang pagpapala ng Diyos ay sumaatin. Tayo pong lahat ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon sa mga oras na ito, sa kanyang kabutihan sa buhay ng bawat sa puso amin. Manaming Diyos, nagpapasalamat po kami. Despite, Lord God, na hanggang ngayon, Panginoon, ay meron kami mga pinagdadaanan. Ikaw ay mabuti sa amin pong buhay. Sa araw po na ito, Panginoong Diyos, salamat po sa gawain kagabi na nagbigay po sa amin ng kalakasan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa araw-araw na salita mo na aming naririnig. At patuloy kami nagpapasalamat dahil ang mga salita mo ang siyang naggagabay, nag-iingat, nagbibigay ng karunungan, nagpapala sa bawat sa puso amin, at higit sa lahat, nagbibigay, Panginoon, ng tagumpay sa buhay ng bawat isa. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Hindi lingid sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon. Kaya sa araw po na ito, Diyos, mangusap ka sa puso ng bawat sa puso amin. Ikaw po ang siyang maghari. Ikaw po ang manguna. At ang pagpapala mo ay patuloy naming maranasan sa oras po na ito. Muli, maraming salamat po. Sa ilaman po ang pinakamataas sa parangal. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon po, sa mga hindi pa po nakakapanood ng ating pong gawain kahapon, yung ating pong midweek night, ang ganda ng mensahe ng Lord about faith, i-replay po natin. At ang pag-uusapan po natin po ngayon, napakaganda. Anyway tayo pa, I am excited. Kung excited tayong lahat, lagay po lang sa comment section, I am excited. Ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa meron ka bang inggit sa katawan? Meron kang envy? Itong mensahe na ito ay para sa iyo. And then sabi nga sa ating title o pamagat, mas lamang siya at okay lang yon. Mas lamang siya at okay lang yon. Sa Pilipos chapter 2 verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyo ng higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Ulitin ko lamang po. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyo ng higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Meron po akong tanong po sa inyo. Have you ever looked at someone and said, buti pa siya? Can we say or type, buti pa siya? Buti pa siya? No? Buti pa siya sikat? Buti pa siya mas maganda? No? Gwapo? Buti pa siya nakatapos sa pag-aaral? Buti pa siya may negosyo? Buti pa sila may house and lot? Buti pa siya walang sakit? Buti pa siya may anak? Buti pa siya may asawa? Buti pa siya ang ganda na nangyayari sa buhay nila? Hello? Baka minsan nasabi po natin po ito. No? Buti pa siya blessed. At marami pang ibang buti pa siya. And when we are lacking in a certain area in our life, money, beauty, career, love life, or even in the ministry, prone tayong tumingin sa iba at magkumpara. Tama po ba? And most of the time, we would find ourselves looking at other people's lives and pointing out everything they have that we don't. No, they have that we don't. Mahilig tayong mag-compare. Nakikita natin yung pangit na sitwasyon natin, pangit na nararamdaman at nararanasan po natin, at kukumpara po natin sa ibang tao, sa ibang pamilya, sa ibang kumpanya, sa ibang ministeryo, sa ibang kapitbahay o komunidad, sa ibang bansa. And then nagkakaroon tayo na tinatawag na insecurity. No? Imbes na ma-inspire at ma-admire po natin yung nangyayari sa ibang tao, naiinggit, nagseselos, at nagkakaroon tayo ng insecurity and self-doubt.
And feeling natin di tayo enough because someone else has something better sa buhay po natin. And ang totoo niyan, there will be always be someone better than us. Kahit anong gawin po natin, na may mas matangkad sa atin, may mas maputi sa atin, may mas matalino sa atin, may mas madiskarte sa atin, may mas magaling sa ating sumayaw, kumanta, o umakting, o anumang talent, ano po, may mas magaling ho sa atin sa math, no? May mas magaling ho sa ating mag-isip, mas magaling mag-joke, mas magaling magluto, mas magaling maglaba, mas magaling pong magsalita, mag-preach, etc., etc. Pero tandaan po natin, hindi porkit magaling sila, unfair si Lord sa bawat sa puso atin. Lahat po tayo has a different gifts. At huwag natin kainggitan kung ano ang meron po sila. Dahil minsan yung meron sila, wala ho tayo. At kung ano yung meron ho tayo, wala naman sila. Fair pa rin si Lord sa atin. Amen? And then sabi nga, kaya naman God's word in Philippians chapter 2 verse 3 give us the weapon to fight against comparison. No? Minsan hindi lang corruption ang problema natin sa ating pong bayan. Ang problema natin sa puso po natin is comparison. No, naiinggit ho tayo sa ating pong kapwa para hindi tayo matrap sa endless hamster wheel of comparing our lives with another at malungkot ho tayo, no? Minsan naiinggit na ho tayo, and to the point because of our envious spirit, gumagawa tayo ng hakbang at paraan na bumagsak ang isang tao, mas lamangan ang isang tao, at ang nangyayari po, nagkakaroon po ng hindi maganda. Nagkakaroon na ng competition. Ang buhay is not a competition. It's about completion of the task kung anong pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Amen? Amen po. No? Ang totoo niyan, sabi nga, ang totoo niyan, ang problema, yung ating pagtingin sa iba. Dapat meron tayong positibong pagtingin at pananaw. Kung mas feeling mo mas magaling sa'yo, yung leader mo, hindi dapat kainggitan, dapat matuwa ka. Dahil ikaw ang nagalaga niyan. Amen? Na feeling mo, yung kapitbahay ninyo, umaasenso, masaya sila, natutuwa sila sa nangyayari. Imbis na mainggit ka, no, ma-inspire ka sa buhay nila. Dahil sila pinagpala, ano kaya ang sikreto nila? Tanungin ko kaya sila para mangyari din sa akin yung mga bagay na ito. Hindi yung mainggit tayo na buti pa sila. Na-bless ako, stress. Hindi po ganun. No? And then sabi nga, ang ating Diyos ay inuutos sa bawat sa puso atin na lagi ho tayo magpakumbaba. It's about humility. Humility is not about being a doormat and thinking that we are not important. Ang tawag dun ay self-pity. Sa pagiging mapagkumbaba, nire-recognize at sineselebrate natin na lahat tayo ay valuable sa mata ng Panginoon. And He has given us different skills, talents, and giftings, and physical qualities. Hindi lahat matangos ang ilong, hindi lahat paputi. Kasi ang sagwa naman, lahat tayo matangkad, magkakamukha ho tayo, yun na lang isipin ho natin. Gusto po ba natin yun? Kamukha niyo po ako? Gusto niyo po ba? Parang ayaw niyo po. Di ba? Maganda yung variety ng ating pong mga mukha, itsura. Na meron tayong uniqueness sa tinatawag. Pero sa uniqueness po na ito, we are fearfully and wonderfully made but by our living God. Amen? Kung nandiyan pa po kayo, mag-type po kayong I'm here. Nandito ba ka, Pastor? No, it's okay. Someone else is better. No, can we say, oh, it's okay, it's okay. It's good. Peter was not John, and John was not Peter. Martha was not Mary, and Mary was not Martha. Joshua was not Moses, and Moses was not Joshua. No? And yet, lahat sila ay ginamit ng Panginoon in powerful and unique ways. The same is true for us, which have a race to run, a calling and a role in God's plan and story. Ang pinaka-importante lang, hindi tayo po ang bida sa karera
sa panawagan ng Diyos at sa plano ng Panginoon. Walang ibang bida kundi si Jesus. Kaya nga ang kanta po sa LOJ Valenzuela, si God sikat, si God sikat, si God lang ang sikat dito sa LOJ Valenzuela. Amen? And ano man ang talents, giftings, meron ho tayo, gamitin natin sa tama. At huwag natin kainggitan kung ano ang meron po sila dahil meron sila na wala tayo at meron naman tayo na wala po sila. And one of the ways you can fight comparison is through praise and thanksgiving to God. Start a gratitude journal and list down things you celebrate about God's blessing to you and people you compare yourself with. Praise and thank God for those things. I repeat, one of the ways you can fight comparison is through praise and worship and thanksgiving to God. Start a gratitude journal or notebook and list down things you celebrate about God's blessing to you and people you compare yourself with and praise God for those things. Kung anong blessing na meron ka, praise the Lord. Kung anong blessing ang meron ng kapitbahay, ang meron ng kapwa mo, katrabaho mo, kaibigan mo, kapitbahay ninyo, meron silang flat TV, 100 inches, sa inyo 32 inches lang, it doesn't matter. Sabihin mo lang, wow, blessed kaming dalawa. Balit lang ang blessing ko sa kanyang malaki na, to God be the glory. And one day, lalaki rin po ang blessing na meron mo tayo. Huwag tayong mainggit. Pag inggit, pikit. Dagdagan ko lang po. Pag inggit, pikit, at manalangin ng paulit-ulit na Lord, bless your servant. And God will bless us all. Amen? And tayo pong lahat ay manalangin. Sabihin po natin sa panalangin, Panginoong Diyos, Ama sa langit, maraming salamat because you've made us all unique and special. Bigyan po ninyo ako ng pusong tumitingin sa ganda at galing ng iba with admiration. Turuan po ninyo akong huwag ma-insecure at maging humble and contented sa mga bagay na ibinigay nyo sa akin, maging sa aking pamilya. Salamat po sa aral na aking napakinggan. Napakaganda po. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay mag-comment na magsabi ng Amen. Lord, maraming salamat po. Dahil tinuruan mo po kami na hindi mainggit sa iba, matanggal ang insecurity sa puso po namin, ang envious spirit, ang jealousy, Lord God, at pagkukumpara sa mga bagay-bagay, Panginoon. That sometimes, Lord God, nalulungkot po kami kapag nakakita kami ng sitwasyon na mas maganda ang sitwasyon nila at sa amin ay pangit. Tanggalin mo po yung spirit of comparison. But instead, Lord God, ilagay mo po sa puso po namin yung pagsamba, pagpapasalamat sa iyo dahil alam po namin, Panginoon, na yung mga bagay na meron kami lahat ito ay galing sa iyo. Nauna lang po sila. At Lord, mas gagalingan po namin sa buhay upang maranasan po namin kung ano ang meron po sila. At patuloy kung ano man ang meron kami na madagdag, Panginoong Diyos, na blessing, ay matuto kaming ma-share po namin sa iba. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin ang buong araw po na ito. Ingatan mo po ang bawat sa po sa amin, Lord God, na hindi magkasala laban sa iyo. Ingatan mo po at iwasan po namin, Panginoong Diyos, ang tinatawag na aksidente, O God. Ilayo mo kami sa anumang tukso, panganib na babanta sa aming pong buhay. Sa anumang insidente na hindi maganda, Lord God, ilayo mo po kami. Patuloy na dalangin ko sa bawat isa na may sakit at karamdaman ng kagalingan ay maranasan po nila. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, pinapagaling ka na ni Jesus. In Jesus' name. By the stripe of Jesus, kahit cancer ang sakit mo, may problema ka sa thyroid, may problema ka sa kidney, may problema ka sa puso, may diabetes ka. In the name of Jesus, yung fatty liver mo, winasak na ng Panginoon. Yung sakit mo sa tiyan, tinanggal na ng Panginoon. Yung sakit mo sa ulo, yung bukol mo, tinanggal na ng Panginoon. Yung sakit mo sa balat, tinanggal na ng Panginoon. Yung sakit mo sa tuhod at sa paa, tinanggal na ng Panginoon. Lord, I pray sa lahat ng may anxiety attack, I pray, Lord God, for the Spirit of God be upon them, Lord God, the spirit of joy, the spirit of peace, and let the empowerment of the Holy Spirit, the comfort of the Holy Spirit, patuloy na maranasan, Panginoon, ng bawat may depresyon,
sa pangalan ng Panginoong Hesus. And I declare today, Lord God, ano man po ang pinagdadaanan ng bawat isa, maging ng bawat pamilya, maging ng bansa pong ito, Lord, we know that all things work together for good for those who love God, who have been called according to your purpose. And today I pray and I declare that the Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine upon you and be gracious to you, and the Lord turn His face toward you and give you mighty peace. Lord, maraming salamat po sa aral. Patuloy na wasakin mo ang higit sa aming mga puso, pagpalain mong lahat na nakinig, live man o replay, Panginoon. Ito pong aming samit dalangin, Panginoong Diyos. Pagpalain mo po ang mga nasa Metro Manila. Pagpalain mo po ang mga nasa probinsya. Pagpalain mo po ang mga nasa abroad. Ito po ang aming dalangin sa iyo pong parangal. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. Let's shout Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. Muli, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Tayo po ay blessed na blessed ng salita ng ating pong Panginoon at patuloy po na sa araw po na ito. Kindly share the video. Kung meron po kayong kakilala, kapamilya, kaibigan, kapitbahay, kaklase, kanegosyo, katrabaho, ka-churchmate, o sino, maging kaaway mo, kung friend mo sa Facebook, i-share niyo po ang video po na ito kung meron silang inggit sa katawan at nawa, tanggalin ng Panginoon ang lahat ng inggit po natin. Tandaan, pag-inggit, pumikit, at manalangin ng paulit-ulit, Lord, tanggalin mo po sa akin ang espiritu ng inggit. Amen? To God be the glory. See you tomorrow. Keep safe po.